Good day sir, how true po na may mga school na hindi makakatanggap ng PBB. Kasama po kasi school namin sa hindi raw makakatanggap. Ang una po nating tanong dyan ay ano po yung dahilan? No? Ano po yung dahilan kung bakit hindi daw kayo makatanggap ng PBB? Well, totoo naman talaga na pwede at posible na yung isang paaralan lahat ng personnel ay walang PBB. Yun ay kung sila naman pong lahat ay hindi eligible. Hindi po sila eligible in the sense na hindi sila nag-comply ng kanilang requirements sa SALN, hindi sila umabot sa very satisfactory rating na kinakailangan din. Yung mga mayroong cash advance, hindi po sila nag-liquidate, no? Yun po, o kaya ay hindi talaga sila nag-submit, no, ng kanila pong IPCR, performance rating. Yun pong mga bagay-bagay na yan na parte ng individual eligibility po natin. Yun po yung factors na magdidetermine if tayo ba ay bibigyan ng PBB kapag eligible na yung agency. So kung kayo pong lahat ay hindi po nag-comply dyan, maaaring nag-submit kayo, mayroon kayong SALN pero hindi po ninyo na-submit doon sa proper authorities, particular po sa ombudsman. Kasi doon po sa format, no, ay may dapat po petsa kung kailan na-receive ng ombudsman yung SALN. Ngayon kung hindi po yun na-receive, ay ano na lang yung ibibigay, ilalagay po ninyo doon. So parang hindi na rin po kayo nag-comply. So yun po yung isang bagay, no? Ngayon, kung nakikita po na hindi kayo eligible individually, kayo pong lahat, pare-pareho, ay hindi po isasali yung pangalan ninyo. Hindi po ililista yung pangalan ninyo doon sa listahan ng mga eligible personnel, no? So kapag ganun po yung nangyari, ay kayo talaga wala makukuha na PBB. So mas mabuti po bago kayo malungkot ay tanungin nyo po muna kung ano po yung basis, ano po yung dahilan, no? Bakit kayo raw lahat ay hindi makakatanggap ng PBB? Bakit ba? Ano ba yung dahilan, no? Kung sa palagay naman ninyo ay complied naman ninyo lahat, no? Very satisfactory rating, o kaya yung iba sa inyo maka-outstanding pa. Nag-submit naman kayo ng SALN, wala naman kayong outstanding na cash advance o hindi talaga kayo nakapag-cash advance kasi it's not part of your functions. Yung mga hindi na comply ng DepEd as an agency, wala kayong kinalaman doon. So there's no such thing na hindi kayo maging eligible. Ngayon, kung talagang sasabihin nila na wala kayong matatanggap, ay dapat mag-provide sila ng valid na reason para kayo ay talagang hindi nila ililista doon sa mga makakatanggap ng PBB 2022. So yun po yung unang assignment ninyo ngayon. Alamin po, no, kung ano po yung dahilan nang sa ganun ay matutulog kayong mahimbing na alam po ninyo yung reason kung bakit kayo ay magiging parte ng team Sana All kung sakali po na ibibigay na at matatanggap na ang performance-based bonus.